So hindi lang pala mga kababayan 142 billion. Yung dati 142.7 billion. 150 billion pala. Mas malaki mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Saldico, dating ako Bicol party list congressman, saka si Chis Escudero mga kababayan, nagpupuksaan na. Talaga po, ang politika talaga mga kababayan. Yung mga dating magkakakampi, magkakaaway na. Di ba po? Minsan yung mga dating magkaaway, magkakakampi na. That is politics in the Philippines, mga kababayan. Ito kasi, sabi dito sa latest na balita, Co accuses Escudero of holding 2025 budget hostage for 200 billion insertions. Sabi ni dating Congressman Saldico, itong si Chis Escudero niya, yung nasa likod ng 150 billion insertion sa 2025 budget. Bakit magkaiba ng amount? Yung report ng Billionaire News, 200 billion. Dito sa Philippine Star ngayon, 150 billion. Magkaiba, mga kababayan, yung figure po, yung amount. Baka parte yung 150 billion ng 200 billion. Di ba? Ibigay ko muna sa inyo yung kwento dito mga kababayan. Sabi dito, ibinuking ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na si dating Senate President Chis Escudero ang agresibong nagsulong ng 150 billion insertions sa 2025 national budget. So hindi lang pala mga kababayan 142 billion. Yung dati 142.7 billion. 150 billion pala. Mas malaki, mga kababayan. Yan o. Sinabi ni Ko, dating chairman ng House Committee on Appropriations, na ito ang inilahad niya sa kanyang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang ibinahagi kahapon sa kanyang mga followers sa Facebook. Ang nasabing liham ay ipinadala ni Ko kay Pangulong Marcos Junior noong Pebrero 2025. Ayon, yung questionable pa rin mga kababayan na sulat. Kasi yung sulat niya, wala man lang letterhead ng Congress, walang receive ng Malacanang. Yan o, wala ngang pizza. Yan o. His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., Malacanang Palace, Manila. Dear Mr. President, yan ang sulat ni Saldico. Wala mang receive. Malamang gawa-gawa lang ito, mga kababayan, ni Saldico. Parang yung kanyang video. Wala mang receive ng Palasyo Malacanang. May pirma niya. Wala mang receive. Walang letterhead ng Congress. Bagad rin lang para palabasin, sumulat siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos para magsumbong. Kaya talaga importante si Saldico po umuwi para yung mga kwento niya i-substantiate niya. Dapat sinumpa ang salaysay. Minsan nga po yung sinumpa ang salaysay, piki pa. Importante na yung kwento, sinumpa ang salaysay. Tulad ng sinumpa ang salaysay ni Gutesa, after na sumpaan, na-discover peke yung notaryo. Tapos, after nabasahin po, with contodo coaching ni Marcoleta, hindi na nagbalik sa Senado. Malinaw yung objective po para siraan lang si Martin Romualdez at saka yung ating Pangulo. Kaya hindi mo obra yung mga panggagatong nila sa people power. Kahapon may trillion peso march. Konti lang yung pumunta.
Sawang-sawa na yung mga tao sa pakikinig sa kanilang kasinungalingan. O, di ba? O ngayon, December 1 na, si PBBM pa rin yung presidente. O, di ba? O ngayon, balikan natin itong kwento na nagpupuksaan si Saldico at saka si Chis Escudero. Ang nasabing liham na 7 pahina ayon kay Ko, naglalaman ng mga detalye sa insertion sa panukalang 2025 National Budget na kasalukuyang tinatalakay sa Senado. Si Escudero ay nanungkulan bilang Senate President mula May 2024 hanggang September 8, 2025. Base sa revelasyon ni Ko, ang 150 billion daw, parte ito ng kabuang 200 bilyong panukalang insertions sa 2025 outlay na nilagay sa pondo ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Ko, na sa 2025 national budget daw ay wala ni isa man sa mga senador na kaalyado ni PBBM ang nag-iit sa campaign promise ng Pangulo para sa pagkain, healthy o health legacy at iba pang mga importanteng agenda ng administrasyon. He threatened to delay, referring to Escudero, to delay the budget deliberations until March 2025, which would have resulted in a reenacted budget, ayon pa sa payag ni Ko. Nilaglag mga kababayan ni Saldico si Chis Escudero, parehas Bicolano. Si Saldico taga rito sa amin sa Legazpi. Si Chis Escudero taga Sorsogon City. Nagpupuksaan mga kababayan ngayon. Ayon kay Ko, nais ni Escudero ang 200 bilyong alokasyon sa Senado na ini-adjust sa 150 bilyon kung saan 145 bilyon ang nasa DPWH at 5 bilyon para sa AKAP or ayuda para sa kapos ang kita program na inilagay sa unprogram funds. Ang natitirang 50 bilyon anya ay inilagay naman sa unprogram funds. Samantalang noong 2023 ay nasa 150 bilyon umano ang alokasyon sa program funds para sa mga ahensya ng gobyerno na itinaas naman sa 165 bilyon pesos noong 2024. So yun, mga kababayan, ang balita ngayon. Kita ninyo? Ganon katindi. So pag-usapan natin itong breakup ng dalawa na dati magkasangga, si Saldico at saka si Chis Escudero. So makikita ninyo rito, kapag ang dalawang unreliable narrators nag-aaway na, lahat gusto nang idamay. O, di ba po? Pero ang hindi matatakasan ng mga kababayan na katotohanan, dito natin makikita na sila lang talagang may control sa BICAM. At lumalabas po sa mismong kwento nila, sila talaga yung nagtulak ng nakababaliw na bilyon-bilyong insertions. Hindi nga lang pala 150 billion out of 200 billion pesos na pundo. So walang pirma ng receipt, walang patunay. At ang mas malinaw pa sa sikat ng araw, ika nga, walang kinalaman po si dating Speaker Martin Romualdez. Sila yung nag-uusap. Di ba po? So makikita natin dito na samantalang yung dalawa, si Saldi at saka si Chis, parehas tumatakbo palayo sa kanilang accountability, sa kanilang pananagutan. Si Saldi ayaw pang umuwi, nagtago, nasa abroad daw. Hindi alam kung sa anong bansa. Si Chis nananahimik. Tahimik lang. Pero ngayon, biglang nagbabatuhan na mga kababayan ng sisi. So ang tawag po sa mga ginagawa ngayon ni Saldico ay isang distance and dump operations. Dumidistansya. Kapag nalalapit yung peligro, dumidistansya siyempre. Then ilalaglag yung kapartner niya, ilalaglag si Chis Escudero. Ang masaklap, nagtuturo ng ibang tao kahit hindi naman po involved. Yan ang masakit, mga kababayan doon. Para makaiwas sila, babanggit ng ibang pangalan. Di ba po? Yun ang nangyayari ngayon. Pero pag-usapan natin, himay-himayin natin, sino ba talaga ang may kontrol ng BICAM?
Malinaw po sa kwento, lumalabas pati sa dokumento. Sila yung nakapirma eh. Si Chis Escudero at saka si Saldico. So malinaw po, sila yung nagmaniobra po ng mga insertions at base mismo sa mga testimony sa investigasyon ng Senado. Malinaw po na walang participation yung ating Pangulong Bongbong. Walang participation si Martin Romualdez. Walang pirma, walang resibo. Walang record ng receive. Yan po ang malinaw sa mga dokumento. Pero ngayon po, kung makapagsisi sila, parang sila pa yung biktima. Yan ang hindi matanggap ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi nasubaybayan nila yung kwento sa investigasyon ng Senado. So sabi ni Saldico, nagpadalaw daw siya ng sulat sa ating Pangulo tungkol kay Chis. Ang problema po, walang pruweba, walang receipt po, walang receipt stamp. Yan walang ang pizza, walang letterhead. May pirma siya. Ayan Malamang ginawa-gawa lang ito ng kanyang abogado. Yan walang receipt, mga kababayan. Walang patunay na natanggap ng Palasyo Malacanang. Di ba malinaw, mga kababayan? Doon naman sa BICAM report, ang nakapirma si Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee. Pagkatapos yung chairman sa Senado, si Grace po. Tapos yung Senate President, biglang in-insert yung kanyang sarili, nangialam sa BICAM. Si Chis Escudero may pirma. Si Martin wala man pong pirma. Sabi po ni Deputy Speaker Ronaldo Pono, hindi man niya kasi nangialam si Speaker kasi traditionally yung Speaker pati yung Senate President hindi man parte ng BICAM. So paano kayong magtuturo tungkol sa issue ng insertions? Di ba? Walang official copy sa Office of the President ng sulat. Walang official lag. So kanino niya pinareceive yung sulat? Di ba po, mga kababayan? So, ang ibig sabihin lang yan, it is just a political fiction yata. Di ba po? It's a classic diversionary tactic. Gawa-gawang papel na walang tatak, walang legal weight, walang legal value, walang halaga. Kailan ang mas malala, mga kababayan, dinamay ang taong wala mang kinalaman, si Martin Romualdez. Pinag-iinitan nila si Martin Romualdez. So ang malinaw, sabi ni Saldico mismo, si Chis Escudero, ang gustong magpasok ng 200 billion yung insertions po.